isa po kasi sa bagay na nakikita ko pagdating sa pagsamba, especially worship leaders, it takes a charisma to be a worship leader. I mean, meron kasing certain, hindi siya porke magaling kang kumanta, maganda yung boses mo, you will be a worship leader because it is a charisma Parang it sets you apart. There's something different, especially, I'm not saying na mas mataas yung worship leader or whatsoever, kasi malaki yung responsibility ng pagiging worship leaders. Amen po ba yun? Amen. Pangalawa, pagdating sa service, pangalawa sa pastor, ayan, you are the captain of the ship sa 25 minutes. So, nakasalalay sa iyo kung paano magiging flow ng buong worship service. And that is really a big responsibility. Especially pag Sunday setup, iba-ibang klaseng tao yung nag-attend po. Anyway, sa buong ginawa natin, surprise, di rin kasi nila alam na kung sino yung sabi ko lang is aralin yung kanta, pero hindi ko binigyan sila ng part. Ngayon lang nila nalaman kung ano yung part nila. So maganda yun kasi para at least you are all prepared kung ano yung magiging mangyayari, sino pala yung magpapaawit or what yan. Siguro yung mga konting mga aspeto lang when it comes to yan sa stage, ganyan. Para po kasi kayong tuod yan sa harap hindi na nagagalaw dahil naunahan ng kaba. Normal po yung kabahan sa lahat ng mas maganda yun. May mas maganda na meron kang konting kaba pagtatayo ka kasi it's an indication that you are connected to the certain event or kung sa serviceman yan. Kaya nga siya may kaba kasi meron kang excitement and connected ka doon. At magandang indication po yun. But anyway, kaso as the program progress, dapat yung kaba na yun unti-unting na tatabunan siya ng enjoyment, yun, ng kasiyahan kasi haharap ka sa hari ng mga hari, diba? Sa Diyos, yan. So dapat yung kaba na yun, napapalitan siya ng Lord, I'm doing this all for your glory. Amen. Sa technicality-wise, amen, marami pa tayong i-work on. But hopefully po, mas i-open natin yung puso natin sa mga learnings po. Huwag po tayong mawala dun sa aspeto na lahat po tayo is araw-araw natututo. Amen? Na sa simula, we are so aggressive on learnings. Pero as time goes by, nawawala yung passion na yun. Ay gusto ko pang matuto. Kasi you've been settled dun sa kung nasaan ka man ngayon. At wag po sana dumating sa point na yun na all of us here, especially po kayo pa na makasama namin is, mas lalo pa tayong mas umunlad sa different skills po natin. Amen po ba yun? And ganun po talaga, from glory to glory, pinabago tayo ng Panginoon. From glory to glory, may inaayos ng Diyos sa atin po. Amen. Mas lalo po nating tapangan, mas lalo po nating paniwalaan na yung ginagawa natin is para sa Panginoon po. Amen po ba yun? Si Crystal. Kaya sabi ni Ate, normal na nakabahan tayo, especially kapag nasa harapan tayo, and pag mag-isa ka, which is sobrang nakaka-proud ka tayo. Is of course yung number one is yung pag-smile natin sa congregation. And number two is yung pag-wipe ng steps natin, ng galaw natin. And along the way naman, maayos natin yun. And praying na makasama ka namin na matagal. And lahat naman tayo, dumaan tayo sa process, and dumaan tayo sa ganito. Kami din, nag-recital din kami, and nahihiya kami nung una, may kasamang takot, may kasamang kaba. Pero the thing is, good job kasi nag-show up ka, and tinry mo yung best mo. And ayun na natin. Kasi. Kuya Ben, yung bang bagong ulit, ano yun? Dahil sa pag-base naman, same lang gano'n, on the long run din, mas may improve pa. Nagkaroon naman dito sa, disadvantage nga. Ma-improve naman yun eh. Pero yun, yung pinaka-dahinan pa sa'yo dito to serve them. Yun lang naman po eh, ma-encourage
emphasize that na mag-serve. Kahit din na tayo ng Lord. Yun lang naman po. Pero, ano lang, matulog lang tayo. Thank you. Pastor Jen. Yeah. Ako kasi excited talaga, no? Ayan, yung pinaka natutunan ko, no, sa worship team, amen, kahit hindi mo alam or nahihirapan ka sa kanta, yung pinakamahalaga lang, you need to show up. Amen. Yung pinaka mahalaga. Kailangan nag-jump ka lang. At yung ano natin, no, nakita niyo yung ano natin sa GC, ano kasi hashtag natin, walang ibanan, babatak mo. Ayan. Kasi marami tayong nakasama na or mga naging barkada, naging kaibigan. Ayan. Yung iba talaga napapagod. Ayan. Kaya nga patuloy, sinasabi ko sa bawat isa, no, ayan, kailangan talaga hindi mawala yung devotion niya. Ayan. Kasi habang nag-start ka niyan, marami kang plano, marami kang dreams. Gusto ko, ako yung ganyan, gusto ko ganyan. Yung pinakamahalaga doon is, kailangan may devotion tayo bawat isa. Yun yung pinakamahalaga. Ayan, okay naman, mahalaga naman yung mga leaders. Ayan, para matulungan tayo or ma-accompany tayo, may makasama tayo, or yung team na to mahalaga. Pero yung pinakamahalaga talaga is yung relationship mo kay Lord. Yun kasi yung pinaka may essence. Kasi pag ginawa mo para kay Lord yung isang bagay, imposibleng mawala ka. Imposibleng hindi ka sumunod or mangalaglag lahat ng mga kasama mo, nandiyan ka pa din. Ayan, ako, dami ko lang nakasama eh. Simulat sa pool kasi. Nakita ko yung mga nakasama namin or nakasama natin. Hindi ko sinasabing wala silang devotion, no? Ayan, yung sinasabi ko lang, it's between you and God talaga sa ministry. Yun yung pinakamahalaga. Huwag na huwag mawawala doon. Pag ginawa mo siya para sa tao, ma-frustrate ka. Or pag ginawa mo siya dahil sa ibang bagay, ma-frustrate ka. Pero pag ginawa mo para kay Lord, yung ministry na to, ano kasi motivation natin in ministry? Love, it's all about love. Dahil una tayong minahal ni Lord. Amen? Amen, I'm so excited, no, sa gagawin ni Lord sa worship department. I believe excited din yung bawat isa. Amen? Ayan, congratulations, no, sa mga ano natin, sa mga makakasama natin sa worship team. Ayan, batch, ano na silang batch? Hindi ko na alam kung ano na silang batch na namin eh. Ayan, and meron tayo ulit niyan, ano tawag doon? Ministry Fair this coming August. Ayan, may makakasama na tayo and pwede nyo na sila pwede na kayo magbigay ng tips ng ano, yan, sa mga papasok niyan. Yan, kasi yung pinaka-goal natin this year, ano kasi, double the team. Ayan, hindi double the kilos, no? Double the team. double the team. Ayan, magparami tayo. Ayan, para kasi yung pinaka naging problema natin for the past years, yung ano talaga, yung nagkakapaguran. Ayan, kasi nga 5 service eh. Hindi mo naman maano yun dahil mga tao tayo. Hindi naman tayo superman dito, no? Or na hindi nawawalan ng ng energy. Lahat tayo mawawalan ng energy. Kaya kailangan natin ibawal isa. No man is an island. Ayan. Kaya kung marami tayo, ayan, tapos pamarapin nyo rin, no, na maging leader. Ayan, hindi habang buhay nandito ako, nandito sila Alvin. Ayan, kaya nga kayo yung pag-asa ng worship department and ng church na to. Amen? Ayan, kasi nga, last. Alam nyo po ba, pag lumalago kasi yung church, dapat lumalago din yung worship department. Isa sa pinaka-ano yun. Kasi, naka-attend na ba kayo sa mga ibang church? Yung sa mga malalagong church, tsaka yung mga maliliit na church, ano yung kulang sa kanila? Or pinagkaiba? Pag malaking church, ang ganda ng praise and worship. Pero pag maliit pa lang ng church, gaya natin na maliit pa lang, yung common denominator,
pangit yung drink. Pangit naman ang pagkasabi ko. Pero yun yung totoo. Ayan, hindi excellent yung praise and worship sa mga maliliit na church. Kaya tayo habang maliit pa lang, kailangan ini-improve na natin. Kasi papunta tayo dun eh. Amen? Ayan, sa bawat isa na nandito. Amen. Praise God. Congratulations po. Palakpakan natin sila lahat. Ayan, sila yun na po. Take the floor. Na food para sa kanila. Para sa kanila lang po yun Just, baka po kasi makikain kayo na nandito. Siguro hindi talaga kailangan. Dapat talaga alauna pala kayo. Kaso ina-announce na ni-chak-chak natin. so, ang food lang po kasi sa kanila lang to. Pero kung magbibigay kayo sa akin ng birthday joke. Anyway, again, congratulations po sa inyo. And grabe sa totoo ng law of diminishing, di ba? 12 po kayo eh. Ngayon, 6 na lang kayo, praise the Lord. But anyway, God is good, all is well, amen. And I hope you all grow in the Lord. Amen? Sige po. Yes.